Mga kababayan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais ko lamang ibahagi ang isang mahalagang kaisipan na sa tingin ko ay dapat nating pag-usapan at pag-isipan ng mabuti, lalo na sa panahon ngayon na maraming pagbabago at hamon sa ating rehiyon at sa buong mundo. Ang paksa ko ngayon ay tungkol sa seguridad ng ating bansa, at kung bakit napakahalaga para sa Pilipinas na matuto at makagawa na ng sarili nitong mga missile at iba pang kagamitang pandigma. Alam nating lahat na ang kapayapaan ay napakahalaga, at ito ang ating pangunahing hangarin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natin kontrolado ang mga pangyayari sa paligid natin. Ang katatagan at kalayaan ng ating bansa ay nakasalalay din sa ating kakayahang ipagtanggol ang ating sarili kung kinakailangan. Dito pumapasok ang malaking tanong, na kung umaasa ba tayo ng lubusan sa ibang bansa para sa ating mga pangangailangang pandigma, o gagawa tayo ng mga hakbang upang magkaroon tayo ng sariling kakayahan. Mayroon tayong malinaw na halimbawa na dapat nating pag-aralan, ang karanasan ng bansang Malaysia. Marami sa atin ang marahil ay nakarinig na tungkol dito. Bumili sila ng Naval Strike Missile mula sa bansang Norway para sa kanilang mga barkong pandigma na kabilang sa Maharaja Leila-class Littoral Combat Ship, sa ilalim ng kontratang nagkakahalaga ng $145 milyong na nilagdaan noong taong 2018. Ayon sa ulat, halos 75% na ng kabuuang halaga ay nabayaran na ng Malaysia. Halos tapos na sana ang transaksyon at inaasahan na nilang matatanggap na ang kanilang binili. Ngunit ano ang nangyari? Bigla na lamang itong kinansela ng bansang Norway. Ipinapakita nito kung gaano kahirap at delikado kapag ang lahat ng ating kagamitang pandigma ay inaasa na lamang natin sa ibang bansa. Kahit kailan, maaari nilang kanselahin o ipagpaliban ang paghahatid ng iyong binili. Kahit nabayaran na ng buo o halos buo, maaari pa rin nilang itigil ang kasunduan kapag may nakita silang bagay na hindi naaayon sa kanilang sariling interes. Mayroon kasi silang sariling mga patakaran, sariling mga layunin, at sariling mga ugnayang panlabas na maaaring magbago anumang oras. Mas lalo itong nagiging mapanganib kapag dumating ang panahon ng kagipitan o kaguluhan. Sa oras ng pangangailangan, napakahirap nang bumili ng mga sandata mula sa ibang bansa dahil uunahin at iingatan muna nila ang kanilang sariling bayan bago ang iba. Kung mangyari ito at maubos ang ating mga pandepensa na missile, magiging napakadali para sa mga kaaway na makapasok at manghimasok sa ating teritoryo. Kaya naman, mga kababayan, ito ang hamon ko sa ating lahat. Dapat sikapin at pagtuunan ng pansin ng Pilipinas na makagawa ng sarili nitong mga missiles at iba pang kagamitang pandigma para hindi na tayo umasa sa ibang bansa. Hindi na ito bagong bagay para sa atin. Dati nang nakagawa at nakabuo ng missile ang Pilipinas, noong panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ngunit sa kasamaang palad ito ay itinigil. Kaya sayang ang proyektong ito, sana nagkaroon na tayo ng pagawaan ng missile kung hindi itinigil ito. Ngunit maaari itong buhayin muli upang ipagpatuloy ang proyektong ito. Sa dami ng mapagkukunan ng kaalaman at materyales, kayang-kaya na ng Pilipinas gawing moderno at accurate ang missile na ito. Nais kong linawin, hindi ito nangangahulugan na nais nating makipagdigma o maging banta sa sinumang bansa. Ang pagkakaroon ng sariling kakayahan sa paggawa ng missile at iba pang mga weapons ay paraan upang maprotektahan natin ang ating soberanya at mga karapatan. Kapag mayroon tayo nito, hindi na tayo aasa pa sa ibang bansa. Mayroon tayong likas na yaman at likas na kakayahang matuto at umunlad. Kung pagtutulungan ng ating pamahalaan, mga pribadong sektor, at ang ating mga dalubhasa, kaya nating paunlarin ang ating sariling teknolohiya. Maaaring hindi ito madali, at tiyak na mangangailangan ito ng mahabang panahon, masusing paghahanda, at sapat na pamumuhunan. Ngunit ito ay isang pamumuhunan para sa kinabukasan at kaligtasan ng ating bayan. Ang bawat hakbang na gagawin natin patungo sa paggawa ng sariling kagamitan ay hakbang din patungo sa mas matatag at mas ligtas na Pilipinas. Huwag tayong maging lubos na umaasa sa tulong o bentahan ng ibang bansa. Ang karanasan ng Malaysia ay isang malinaw na babala at aral para sa Pilipinas. Huwag nating hayaang dumating ang panahon na kailangan natin ng proteksyon, ngunit wala tayong makuha dahil nasa ibang kamay ang ating kapalaran. Ang pagkakaroon ng sariling mga missile at sandata ay simbolo ng ating kahandaang panindigan ang ating karapatan at teritoryo.
Ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magsalita ng may dangal at tumayo ng tuwid sa harap ng ibang mga bansa. Muli, mga kababayan, ang mensahe ko ay simple lamang, matuto tayo mula sa karanasan ng iba, at simulan na nating paghandaan ang pagkakaroon ng sariling kakayahan. Ang kalayaan at seguridad ng Pilipinas ay dapat nakasalalay sa ating sariling pagsisikap at kakayahan. Ito lamang po ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-follow ang ating pahina para sa iba pang mahahalagang usapin. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Naway gabayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga hangarin para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bayan.